Rudy. Tapos ang maliligayang araw. O, sige, GMA News. Ako lang to. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang mga bank ihaharap ng mga endorser ng ilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga bank record ng bise at affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide. Kasunod yan ang hamon ng National Unity Party at ng Nako po, mga kakabsat. Wala na talaga. Wala na talaga, Sir Leonardo. Bubuksan na yung bank accounts. Sir Leonardo, Benjioy, bubuksan na ang kinakatakutan ni Listay. Laka ba? Tuloy. House Justice Committee Chairperson na dapat may bagong ebidensya para umusad ang mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit sinabi na ng Korte Suprema na pwedeng ihain muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tapos na ang one-year ban, kinasahan ng mga ilang nag-endorso sa ilang mga reklamo ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na magpresenta ng bagong ebidensya. So this is not a case of whether the allegations are new or old. We're up to the challenge. Pero ipinagtataka nilang may ganito pang pagbagal. Gayong nadesisyonan na ng Kamara noong nakaraang taon na dapat ma-impeach ang bise. We went through this process before at alam naman natin na na-impeach na siya ng House of Representatives. Walang problema both sa issue ng sufficiency and form and substance. Kasama sa mga bagong ipipresenta ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay ang bank records ng bise at ang affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide na si Ramil Madriaga. In particular, may mga bahagi doon na nakaugnay sa paggamit ng 125 million in 11 days noong December 2022. So yes, may bago dyan na lalabas. Yung unexplained wealth, no, na makikita natin yan pag panahon na tayo ng presentation ng evidence. Pinoprotektahan ng bank secrecy law ang confidentiality o pagiging pribado ng mga bank deposit. Pero sabi ng isang vice chair ng House Committee on Justice, exempted dito ang impeachment. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Inabisuhan na ng Justice Committee ang mga miyembro nito sa pulong nila sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Diyos ko po, Lord. Sabi ko sa inyo mga kapsat, ilang beses ko na sinabi sa inyo, ito ang kinakatakutan ng mga Duterte, ang lumabas, ang mga bank records. Bubuksan ni Ombudsman Remulla. Isa to sa mga kapangyarihan ni Ombudsman Remulla na i-request sa AMLAC na buksan ang bank records sa mga politiko, especially pag may impeachment. Nako po, Diyos ko po, Lord Rudy. Ito yung ayaw na makita. At kapag yan nakita, pumasok yung mga alam nyo na kung saan galing yan. Kaya nagtataka tayo, paano nakakabayad ang mga Duterte sa talent fee ni Kaufman. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord Rudy, Sir Leonardo. Nako po. Yan, kaya dasal siya ng dasal. Sana wag. Pero wala na magagawa. Kaya para possible, sabi nga ni Attorney Rene Bueno mukhang pag makikita niya talagang wala na siyang ligtas talagang wala na siyang ligtas, baka mag-resign na lang siya bilang vice presidente para tumakbo pa siya. Kasi pag di siya resign at nahatulan siya, goodbye. Say goodbye to your wish at saka dream. Diba? Sabi nila, lako po. Kaya, lako po, magsiiyakan kayong mga garapata. Stream! Infinite Stream, kami kalab shoutout. Diyos ko po, Rudy. Kamusta ka na dyan? O, siya tayo. Diretso tayo. Tuloy. Okay na tayo dito. Ano